mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, karapat ng katiwalian, kakampi ng mamamayan. Ito na, may ipa, walang pagkutula ni Rodrigo Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan. Diyan po sa parting Middle East. Sa iba yung dagat, kumusta po ang ating mga kababayan, mga OFW? Yun, at ayun po, at tayo po ay nasa himpilan RPM o Riktang Puna News Online Radio. Ayun. Samahan naman po ninyo ako sa loob ng isang oras, mga kababayan ko. Marami po tayong dapat talakayin dito, mga kababayan. At paki-comment naman po ninyo tabi at ang ating mga tatalakayin. Ano po ba ang masasabi ho ninyo? Ang akin lang po dito ay, ayun lang po, paki-share naman po ninyo tabi ang ating programa, itong ating page, ano ho? At siyempre po, yung ating bagong YouTube channel, paki-subscribe naman po ninyo tabi, no? Ayun, maraming salamat po. Ay, nako naman ay bago ho tayo dumako sa ating talaktakan, mga kababayan ko, at bago ho tayong magpuna, dito muna tayo sa ating piskante. Ay, grabe. Nagagalit na naman ang abang lingkod. Ay, grabe talaga, Ay, alalayan niyo ho ako, ano? Siyempre, kayo po ang lakas ng abang lingkod, ano ho? Ay, siyempre po, nandiyan po yung ating mga taga-subaybay na mga magaganda, Ay, nalalapit na ho yung mga yung pong Valentine. Ay, grabe. Ay, siya talaga naman. Masasayang ngayon ang mga magjowa. Ay, dahil pupunta sila sa parting malamig-lamig. Ay, ang Roger Brown lang ang wala. Ay! Grabe. Hindi bale, Roger Brown. Naalog na ang tuhod mo, hindi ka na pwede. Ay! Grabe naman ito manglait. Ay! Grabe. Ay, grabe naman kayo. Huwag naman ganyan. Ay, yun talaga naman tayo. Umpisa na natin ito. Ayun. Ay, watching from Kuwait. Good afternoon, Boss Roger.
Yan po ang ating kasamang napakatagal na si Nining Flor. Nasa Kuwait, ano? Ayan po. At yan po ay ang kasama po natin na tumutulong sa mga OFW na may mga distress. Oo, ay talaga namang yan po ang walang pagbabagong samahan na Nining Flor ng Kuwait. Ay, yan talaga naman, ay tuloy tayo, tuloy, ay sayang oras natin, ay, sus, patawarin ka, muntik makalimutan, naman, ay, talaga, ang oras po, ay, oras na naman. Ang araw po natin ay araw ng Huwebes, Araw ng Huwebes Pizza. A12 na po. A12, A13, A14. Uy, malapit na labing-labing ng mga magjowa. Aroy! Kakaingit talaga. Talaga. Di ba, iwanan natin yung baka kung saan tayo mapuntay. Pizza A12 ng February 2026. Ayun, grabe talaga, ang bilis ng buwan, taon, mga kababayan ko, at tumatanda rin ang tao. Siyempre, kaya nga habang tumatanda ay dapat ang ating kaisipan ay talagang tumpak yung tama, hindi yung pabalib-baligtad ang utak, yung tinatawag na marites o kaya yung balingbing o kaya yung sip-sip. Agoy! Ay, karamihan kung ganyan. Kapag may pira, pag mayroong pira, doon nakadikit parang linta. Agoy, grabe naman talaga. Grabe talaga, mga kababayan ko. Bakit ganyan ang ugali? Grabe talaga, Okay, bago tayo dumako dyan. Ay, dito muna tayo, mga kababayan ko, dito muna tayo. Parinig muna natin ito dahil, ito muna yung ating magiging sponsor, baka sakali po, pakinggan po natin si Ma'am Alicio ng ito pong travel tours, yung pakinggan po natin, ma'am, si Ma'am Yo. Pakinggan po natin. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Alicio, Tubong Bicol, Camarines Norte. Pero na nag-aral na ako, napunta na dito sa Manila. At nang ako ay nag-celebrate ng pangalawang debut, seniorhood, nalipat na po kami dito sa Park Lane Country Homes, General Trias, Cavite. Ako po ay isang retired professor ng isang university sa Mendiola, Manila. A total of 40 years sa academe. Napakahaba po. Pero ngayon, nang retired na ako, dahil sa walang ginagawa, ay natagpuan ko ang business na Global Pinoy Travel and Tours sa Facebook lang po. May Zoom invitation, umattend, at sa ganda ng presentation ay walang katumpik-tumpik, nag-avail ng isang franchise. So, kayo man po na mga nakikinig, kung gusto nyo rin magkaroon na kayo na mismo ang magiging CEO ng sarili nyong business, kahit sa bahay lang, gamit ang inyong cellphone, ay pwede kayong mag-operate ng ganitong business. Very legit po ang Global Pinoy Travel and Tours. Ang aming presidente ay si Mr. Emmanuel Manny Pascual. Siya po ay accountant by profession, 20 years na very successful entrepreneur. Siya rin po
ang may-ari ng umbrella ng business na Global Pinoy Travel and Tours na ang pangalan ay Unified Products and Services. Ang GPTT po, yan ang shortcut ng Global Pinoy Travel and Tours, ay legit. Kasi sa opisina dito sa Luzon, ay meron po kaming office sa Quezon Avenue, Quezon City. Worldwide po ito. So marami po rin kasi kaming kasama dito na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sila mismo rin ay franchisee ng Global Pinoy Travel and Tours. Ano ang mga legalities? So, isa ko pong babanggitin ay ang SEC, Security Exchange Commission registered, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP certified, at kompleto po sa business permits. Lahat po yan ay makikita na nakasabit sa opisina. Okay? Another one ay accredited din po ito ng IATA. IATA is International Air Transport Association. Ito po ay miyembro rin ng 406 Airlines Company. Ito rin ay naging top 1 to top 3 na rin po as top seller and top performer when it comes to ticket sales. Marami pa pong e-services ang nandito sa Global Pinoy Travel and Tours. Hindi lang ticketing, hindi lang group tour. Meron pang mga bills payment, loading, remittances, padala ng mga nasa ibang bansa. It can be through ICAS Padala, Land Bank, BPI, Cebuana, Security Bank, Remit, Western Union, at marami pa pong iba. May insurances din po dito, Malayan at FPG Insurance. FPG is an accident insurance. Ang dalawang ito ay for annual. Napakamura at napakadaling i-offer sa mga kliyente. So, kung kayo man po ay interesado, ako, Alice Yu, pwede rin yung i-reach out ako sa Facebook. Pwede rin po sa Messenger. Or, pwede rin through my cellphone numbers. Ang cellphone numbers ko po, 0962-9939-188 o kaya 0936-790-9032. Hihintayin ko po ang inyong pag-request na maging magkaibigan tayo through Facebook, at mas marami pa akong ipapaliwanag tungkol dito sa one-time investment, lifetime business, walang kota, no cash band, no renewal, lifetime contract, no royalty fee, non-territorial, kahit saan pwedeng i-operate at pwedeng gamitin lang ang sariling cellphone, at ang maganda, pwedeng ipamana sa mahal natin sa buhay. So, mga kaibigan na nakikinig dito, pwedeng nyo rin po akong i-reach out. Yun lang po muna. More to come pag ako po ay na-reach nyo na. Thank you! Ayan po, napakinggan po ninyo si Ma'am Alicio. Oho, ha? Ito pong travel tours, ano ho, yung sa buong mundo, ano ho, yung gustong magmamasyal, ano ho, mga kababayan ko, oho, sino kaya yung pwede kong maisama sa tour ngayon? Oho, ha? Sabi lang kayo, oho, aha. At yung pong gustong mag-business, ano ho, kontakin lang po ninyo si Ma'am Yo. Mag-franchise po kayo sa global. Yun po. Ayun. Okay, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Alicio. Ayun po talaga namang ay kailan kaya po ako
travel na gusto kong pumunta dyan ay sa parting Canada. Ay marami hong magaganda ron. Ay, grabe talaga naman si Bron. Ang dami na iisip ni Bron. Okay, tuloy tayo. Ay, nako, kung saan tayo mapunta nito? Okay, set out muna kay Edin Manaig, Etwasing ng Talisay, Batangas. Ayaw, maraming salamat, mabuhay. At kay Nining Flor, ang sabi niya nito, advance happy Valentine's Day, boss. Miss you, boss. You, boss, Roger, stay humble, always. Maraming salamat sa iyo, Nining Flor. Maraming salamat. Mabuhay, ingat-ingat ka dyan, Nining Flor sa Kuwait. Okay, maraming salamat sa iyo. Mabuhay. Okay, dadako na po tayo dito sa isang panawagan muna isang panawagan diyan po sa lugar ng Bulan, Sorsogon. Ito po may mga hinaing po ito, mga kababayan ko. Subalit ito po talagang pinapangakuan lamang ng pamahalaan ng Bulan, Sorsogon. Kami po dito ay nagtatanong lamang sa pamahalaan ng Bulan, Sorsogon na ito pong mga nakatira po sa baybayin, sa baybayin, kumbaga sa tabing dagat, ito po ay nasunog na, nasunog na po ito, talagang kaunting, financial lang ata ang nakuha para mapaayos ang bahay, pero kulang pa rin. Yan ang nakaabot dito sa akin. Mga kababayan ko, ngayon, ito pong huling naman nilang hinaing ay ito pong huli at ang bagyo ba ito na at lumaki po ang alon lumaki po ang alon sa lugar na nila doon sa baybayin na yon ay inabot po ang bahay na naman nila ay ngayon po ay sira na naman. Sila po ay pinangakuan daw di umano ng pamahalaan ng Bulan, Sorsogon, na sila daw po ay mabibigyan ng matitirahan o pabahay. Subalit hanggang ngayon po, ay wala po yung sinasabing pangako. Ako po'y nananawagan po sa ating pamahalaan, local pamahalaan ng government local, diyan po sa lugar ng Bulan, Sorsogon. Ito pong mga butante po ninyo ay wag naman po ninyong pabayaan. Ito pong mga hinaing nila or tinan po ninyo tabi ang sitwasyon nila. Ito pong mga nanunungkulan dyan, tabi-tabi lang po. Ay yung akin lang po ay meron lang po sana tayong malasakit sapagkat kayo po ang public servant ng mga bayan-bayan, mga probinsya na mga nakaupo po sa ating local government. Dahil kayo po ang nailuklok. Ang akin lang po dito, ang inyo pong mga butante, tingnan lang po ninyo tabi, yung pong mga hinaing nila, bigyan po ninyo ng pansin naman. Nakakaawa po, yung pong mga nakatira po sa baybayin dagat na yan. Dahil wala daw po, walang choice, wala daw silang magawa na talagang wala silang malipatan, kundi doon sila nakatira. Mga sir, ma'am. Ito sana po ay mabigyan po sana ninyo ng pansin, at mailipat man lamang ito, itong mga ilang nakatira dyan sa baybayin na yan, at pag tumaas na po ang tubig, kawawa ho sila.
magkaroon po naman tayo ng malasakit sa kapwa Pilipino. Hindi ko po kayo minamanduhan. Ako po'y nagpapaalaala lang. Ako po'y nagpapaalaala lamang na yung pong meron po tayong awa sa ating kapwa Pilipino. Na yung pong nagluklok ho sa inyo dyan, nagbuto po sa inyo, bigyan naman po ninyo ng kunting pagtingin naman. Bigyan naman po ninyo ng pansin, magkaroon naman po sana kayo ng awa. Huwag naman po sana kayong ikangay tinatawag na, palibasa ba ho tayo ay nakaupo na dyan, nakapisto na ho tayo sa ating trono, kakalimutan ho natin yung mga nagsipagbuto ho, nagsipagbuto ho sa inyo. Huwag ho, huwag. Sapagkat kayo po ngayon ang ikangaya, kumikita. Samantalang itong nasa baybayin na ito, ay nagdadagat lamang ho ito. Isang kahig, isang tuka. Ay magkaroon po kayo ng awa naman. Yun lang po ang masasabi ko. Yung pong pag-aalala sa kapwa-tao, yung pong pagmamahal sa kapwa-tao, yung pong malasakit sa kapwa-tao. Yun lang po ang aking panawagan sa ating pamahalaan diyan po sa lugar ng Bulan, Sursugon. Ayan po. Pasensya na po kayo. Dahil ito po ay panawagan ng ilan nating mga kababayan doon na nagmamakaawa na makarating po sa inyong tanggapan ang kanilang mga hinaing. Ay, ang akin lang ho dito ang akin lang ho dito, wag naman ho kayong magagalit, ang akin lang ho dito, ito po yung nakakaabot sa akin, ang mga sumbong ho nila, nakakaabot lang ho ang sumbong nila, para naman po dito ay ikanta ko ng sintonado, para po ay makarating ho sa inyong tanggapan. Sir, ma'am, mayor, vice mayor, mga konsihal ng bayan, ng gobernador, ng congressman, bigyan po ninyo ng pansin ang ating mga kababayan na maliliit na isang kahig, isang tuka, na nagluklok ho sa inyo. Tabi-tabi lang ho, wag ho kayo magalit. Kayo po na po na ako lamang. Bigyan po ninyo ng pansin ang ating mga kababayan. Dahil kung wala po yung ating mga kababayan, wala po kayo dyan sa inyong kinakaupuan. Wala po kayo dyan sa inyong trono. Wala po kayo dyan na kayo po ay kumikita ng pirmihan. Kumikita. Tabi-tabi lang po. Bigyan po ninyo ng pansin ang ating mga kababayang humihingi ng tulong. Mga hinain po nila. Ayun po. Ang akin lang po dito ay ako po'y humihingi kagad ng paumanin. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Ayun po. At ay talaga naman pong ay nawala. Sunday lang po. Okay. Ang akin lang po dito ay talagang yung pong pakikiusap ay ang aming panawagan at kami po ay nakikiusap lang ho sa inyo dahil nakakawa po itong mga nakatira sa baybayin dagat. Ayun po ay talaga naman pong napakasakit po. Napakasakit. Ayun. Okay. Ay talaga namang ay sakit po nito. Masakit po sa ating mga kababayan na tayo po ay naghihirap. Naghihirap po. Marami pong naghihirap na mga kababayan natin ngayon. Kaya nga po ay kaunting pagmamahal, kaunting respeto sa mga kababayan natin mga mahihirap. Huwag po natin na isipin na sila ay isang mahirap lamang, kayo po ay nasa taas na. Yung pong nasa baba ay huwag po ninyong pabayaan. Yan lang po ang aking hinihiling po sa inyo. Ayun, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. Ayun, maraming salamat. Ayun, at ay talaga naman po mga kababayan ko ay marami po at dadako na po tayo sa
dadako na po tayo sa ating isa pang nating tatalakayin. Oho, ha? Ayun, at talagang nawala na po, nawala na. Di bale, nawala. Oho, ha? Ay, grabe talaga. Oho, grabe talaga. Oho. Okay. Nawala na po yung ating, bakit kaya po, Ginoo? Oho, ay, saglit lang po, no? At, ayun. At ito pong ating mga kababayang naghihirap sana po ay mabigyan po sana ng pansin ng ating nasa gobyerno. Lalo na po sa national or local mga kababayan ko. No? Ayun. Shout out muna po kay Alicio. Ayun at watching from Franklin Country Home, General Trias, Cavite. Ano? Tama ka diyan, ka Roger Brown. Maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay. Ayun, tuloy po tayo. At, ay ano ba itong nangyari dito sa ating, ano na ito? Bakit po ay nahinto na? Ano ba ito? Ay saglit lang po, no? Ay nawala na. Ha? Ayun, at, Okay. Dadako na po tayo. Meron po tayong tatawagan at comment lang po kayo at ano po yung inyong masasabi sa ating pinag-uusapan ay dito muna ho tayo. Tatawagan muna ho natin dito dahil bibigyan po natin siya ng ilang minuto bago po natin ipagpatuloy ang ating pagpupuna. Ha? Saglit lang po mga kababayan ko. Saglit lang po, no? Ha? Hello. Hello, magandang araw po, Ma'am Solidad. Hello. Hello po. Magandang araw po, Ma'am Solidad at ipagpapatuloy po natin. Ipagpatuloy po natin at tayo po ay bigyan ko lang po kayo ng 20 minutos 10 minutos lang po dahil wala na po tayong oras. 10 minutos lang po, ma'am. At pakisalaysay po muli yung pong kaganapan o yung pong pangyayari ng inyong lolo na siyang may-ari ng Bulan Sorsogon. Go ahead po, nasa inyo po. Pakilala muna ho kayo. Opo, ako po si Solidad. Sana po ninyo malalaman yung tunay kong pagkatao kasi alam niyo na po kung ano ang sitwasyon ko. Okay. Ngayon, yung pagkakaano ko po dyan sa Bulan ay ito nga po, ang lolo ko ay mula pa po kami sa history ng kaapu-apuhan sa tuhod o saan pala na apo mula kay Jose Rizal sa Noli Mitanghiri at saka sa sa history po nila. Kaya meron na po akong mga ebidensya at mga history ng lolo na nandito sa akin ay pinanggagamit ng Bulan, ang Herminiano, dinagdagan lang nila ng mga pangalan nila. Pero na malinaw po talaga na ay napasok na po ang nag-umpisa po dito sa Bulan, Sorsogon. Kaya marami po rin po nagsabi sa akin na ang daming pangako na bibigyan sila ng mga bahay. Paano po sila mabibigyan? Hindi sila legit. Hindi sila, wala silang dokumento. Puro tax declaration po ang Bulan. Ganun ba? Wala pong mga tito. Pero ang lupa, ulo ko dyan. Okay. Sa 496-743. Okay. Tuloy. At ang mga yun nga po, isa pa. Isa pa ha, bro. Bakit yung pagka ng lolo ko sa 17 years, na nakalagay dyan, tapos yun, pinalitan, ang Herminiano, ginawang pangalan, dinagdagan ng apelyido. Bakit nagtago na ng munisipyo? Tapos, ang lalakas po ng loob, magpatayo dyan. Ang daming mga kaso na hindi masolveran ang mga
kaso dyan sa bulan. Mhm. Tandaan nyo po, asan yung sinasabi ng bulan na mapadaba ang bulan? Nakakahiya po yung sinasabi ninyo ng mga ganyan. Pagpapadaba kayo, itinitakpil ninyo yung tunay na may-ari dyan at tataguin yung mga history. Akala ninyo, di po namin, wala kaming record. Kahit ano po, tago ninyo yan. Wala pong bahaw na hindi lumalabas. Lalabas at lalabas po yung katotohanan niyan. Kaya kapag, nakapag-desisyon ako. Kung kinakailangan makarating ako ng ombudsman, gagawin ko, ombudsman. Mhm. At doon ko po itaysay. Kasi dito nagsimula sa bulan ang korupsyon. Mhm. Presidente. So, ibig sabihin, yung po mga dokumento nung araw ng panahon ng lolo ninyo, yung mga dokumento dyan sa usaping lupa na yan, iyan po ay hindi baho nakarating dito sa pinaka-main, dito sa Maynila. Go ahead. Nakarating. Mm. Lahat po kasi ang history ay ang nakalagay, Magallanes, Bulan Sursugon, Bigin, nakasintro po yan sa Bigin. Yan ganun po ba? ang pinaka-residensya sa panahon ng aking lolo si Miguel. Mhm. Opo. Mhm. Kung kasi kanya-kanya sila, lahat po ng ancestral. Nakita nyo sa Facebook, nakatiwangwang lahat. Wala naman talaga. Ang mga mamayan kasi hindi naman nila ugali magkamkam ng isang lupa na hindi kanila. Oh. Tapos ilalagay yung mga picture ng mga politiko. Panahon na po tayo na na magbago. Kung ganyan po ang sitwasyon natin, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, kung palagi pong korupsyon ang namamahay, dapat mayroon po tayo pagkatakot sa Diyos, yung katotohanan lang. Wag natin kasi yan nga simbolo na sa atin yung plastic, bro. Yung pagkukunwari, kaplastikan ng tao, kahit na alam na mali, gagawin tama. Correct. Oh, diba bro? Yan ang paralmingan ngayon. Dahil nung panahon wala pang plastic, ngayon nagsimbolo na ang plastic sa mga kahinaan ng ito. Kawawa ang mamamayan. Kawawa po yung palagi pinapangakuan. Kaya lalaban ako para po sa bulan. At ang mga kamanghudang ko doon sa sentro. Pag kailangan ng mga politiko, paalisin. Sasabihin sa kanila, wala naman dokumento. Oh, paano po yan? Yung mga nila, hini-history. Dapat nilang malaman tama yung hini-history nila. Pero ang tanong, saan ba nagsimula yan? Paano Kundi po, sa libro. hello, Ma'am Soledad, paano po ba itong mga nagre-react na ito? Dahil wala naman daw katotohanan, itong mga sinasabi ninyo. Go ahead, sige, tuloy. Po, hindi, sinasabi ko baga paulit-ulit, ang salita ay hindi nagkakaroon ng garantiya para sa mga dokumento. Hindi pwede ang bunganga. Kaya ko kayong sabihin saan tayo pumunta. May RTC dyan. Kasi noong mga panahon, 1945, pati na si Hailo na wala na, yung mayor, wala nang record. Bakit niya inalis sa mayor sa Bakit yung bro? Kung mabuti silang tao, Okay, ang mga mayor. Okay, ganito Ma'am Soledad, kasi ang dami raw po ngayon lumilitaw ng mga siya ang may pag-aari ng lupa. Marami pong lumilitaw dito at isa na rin daw po kayo na nagsasabi na kayo raw po ang tagapagmana ng mga basilyo. Kaya nga po ay marami nagtatanong sa inyo ay piki daw po ang mga mga dokumento ninyo ay ito po ay dapat maipaliwanag po ninyo, ipatutuo po ninyo ito sa sambayan ng Pilipino at sa ating gobyerno. Go ahead. Okay. Kaya sinasabi nilang peke, imbes tumulong sila sa ikakaunlad ng bulan, ang gagawin, gahaman. Dahil ayaw nila yung pera na mapunta sa tunay na may-ari. Diba? So, kaya yun ang gagawin nila. Yun ang sinasabi ko sa bro. Yung pagtatago nila ng na kahit may dokumento, babaliwalain. Sige, tingnan natin. Isang ang ibibaba, bro, kasi madali lang tayo. Tandaan ninyo, ang years okay lang. Pero tandaan ninyo, may Diyos tayo. Hindi ninyo alam na ang Diyos, mayroon akong ipapakita sa inyo na related ako sa knowledge. Kasi ang Marlica ay connected sa Diyos. Ang karma, ang antayin nyo. Dahil kung ano ang kasalanan ng magulang, ng mga ninuno, ay
ay ang magbabayad ang mga anak ko ako. Okay. Lalo kung mga politiko. Okay, ganun na nga po. Yun na nga po, yung pong mga sinasabi nyo at pinaliliwanag ho ninyo dahil na marami po nakakaabot dito na marami daw kayong sinasabi na katulad ng kayo ay connected nga dyan, kayo po ay isang maharlika. Ang gusto ho ng ating mga taga-subaybay ay patunayan daw po ninyo na kayo daw talaga ang tagapagmana ng lolo ninyo na Basilio. Yun lang po ang gusto nilang malaman. Go ahead. Nag-aamon ako, bro. Mm. Sino man na magtanong sa akin para haharapin ko. Yun ang ano ko, yun ang gusto ko mangyari. Kung sino nag-aamon sa akin, pakitaan tayo. Okay. Wala sa dugo. Okay, ganito, Ma'am Soledad, at nasa inyo po ang linya. Counting ano na lang po tayo. Sige po, ituloy po ninyo. Counting ano na lang po. Sige, ituloy po ninyo ang paliwanag ninyo. Go ahead. Ako bro, na kung tutusin, hindi dapat isipin ng mga ano yan, politiko eh. Hmm. Naghuhukom na sa atin ang mga Diyos, bakit pa tayo gumagawa ng kalukuhan, ng kasalanan? Oh, sabihin na natin bro sige, mamahay ang mga kalukuhan nila, ang mga kasindikatuhan nila. Bakit? Mag-aasinso ba ang bulan? Magkakaroon ba ng mga project na mga maayos dyan? Hanggat ako'y nabubuhay, ilalaban ko to para sa pamilya ko. At ilalaban ko rin sa mamamayan na hindi yung puro na lang talayasin. O asam nandyan? Ang daming mabayer, katulad no. Alam ko po, hindi naman iba yung mga professional. Ngayon, nag-petition na nga ako dyan nga sa munisipyo eh. O ano ang nangyari doon sa petition doon sa kalaban ko sa Bigin? Ano, may napakita ba sila? Sinungaling? Ano, binigyan ng ano, ng agrarya ng ano, certification? Wala. Dahil ayaw nila madamay. Yan ang katotohanan, bro. Ako nagsasalita puro katotohanan. Ano man ang puna inyo sa akin, ano man ang sabihin ninyo, ilalaban ko ito. Kasi may edad na ako para alang-alang sa pamilya ko. Okay, ito po. Okay, okay, Ma'am Soledad, wala na po tayong oras. Okay, ma'am, at susunod po ay itutuloy po natin ang inyong kwento na yan na nagpapatotoo sa inyong lolo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Soledad. Wag lang itago. Maging katotohanan lang tayo. Okay po, maraming salamat po, Ma'am Soledad, at susunod na naman po. Pang dapat i-ano dyan sa isang mga kapatid pa natin, mga reklamo, sige. Kasi kung mag-iimbestigasyon dito, sigurado pa ako, dahil malakas ang loob ko, lalabas ang katotohanan dyan, na puro illegal ang mga ano dyan, mga ginagawa dito sa Bulan. Nakakahiya po tayo. Nakakahiya sa ibang bansa ang sitwasyon natin. Una, sa Diyos. Huwag na tayo dumating sa oras na patawon tayo ng parusa dito sa Bulan. Akala ninyo, porque sa ibang bansa lumalabas yung kalamidad? Aabutin kayo dito. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Dahil ang ginagawa niyo po, Okay, ma'am. Ma'am Soledad, wala na po tayong oras at susunod naman po tayo ipagpatuloy ang ating usapin na ito, usapin lupa. Go ahead. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, bro. Pati na rin po sa mga kababayan po dyan sa Bulan. Dahil hindi po lahat ng politiko ay may mga mabuting kalooban pa rin. Okay. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Mabuhay. Maraming salamat po sa inyo. Sige. Maraming salamat. Okay. Diyos mabalos ulit. Diyos mabalos. Ayan po. At yan po yung ating tagambagmana po ng Basilio, mga kababayan ko. Yan po yung nag-iisang nabuhay ng apo ng Basilio. Yan po yung pong yan po yung buhay. At talaga naman po tayo ay talagang kaya kinukwento po yan dahil kung mayroong pong maniniwala or wala, ay hindi naniniwala, nasa sa inyo na po yan. Basta ang dito po sa akin ay tinatanggap ko lang po ang mga lumalapit po sa atin na mayroong pong gustong
iparating sa gobyerno, tinatanggap po natin yan, mga kababayan ko. Tinatanggap po natin yan sapagkat siyempre po, mayroon pong katotohanan o wala, ay tayo po ay public servant lamang po, mga kababayan ko, dahil lahat ng sumbong or mga hinaing, tayo tinatanggap po natin yan. Kaya yung pong iba na hinuhusgahan kaagad, mga kababayan ko, hinuhusgahan kaagad po yung mga kwento o salaysay, ay huwag muna ho ninyong husgahan ng ikangay mga maanghang na salita or parang masakit or kung ano man po yung naiisip po ninyo. Pwede ho ninyong tawagan kayo o mag-usap po kayo, para naman po maliwanagan po sa ninyo. Yan lang po ang akin, ngayon, yung pong ibang mga tatamaan, na ikangay mapira, ay pwede ho ninyong ipatawag ho yan sa korte. Yan lang po kaya ang atin ho dito ay tayo lang po tumatanggap ng mga hinaing ng ating mga kababayan. Sana naman po hindi ho ninyo mabigyan ng pansin ho ito. Okay, satat muli po kay Alicio, sana po ay makarating sa kinaukulan na may proseso ang sinasabi ni Madam tungkol sa Bulan Sorsogon. Yes, tama. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ma'am, ayon. At talagang tama po yan. Okay, tayo po ay tutuloy dito, ay bigyan pansin ho natin ito. Nag-trending ho ito Nag-trending ito balasubas ho ito balasubas, mga kababayan ko, iwasan lang ho ako makapagmura. Itong isang traffic enforcer, naplatan na yung tao, yung driver, naitabi naman ho sa isang lugar na maayos naman, mga kababayan ko, ay hinuli pa rin, tinikitan, tinikitan ng traffic enforcer dahil nakakaabala daw, ay nasa tabi na nga po dahil yung po ay naplatan. Paano nga po makakaalis yun dahil naplatan na? Ano po ba ang nangyayari ho sa ating gobyerno? Ito ba ay mayroong training? Ito ba ay mayroong pong ito pong may hawak ay namumuno? Mayroong po bang malasakit na para ituro sa kanya mga tauhan na kung anuman na mayroong pong masiraan sa gitna ng kalsada, mga kababayan ko, or tulungan maitabi? Ganyan po ang public servant, tulungan. Huwag ho nating pahirapan, mahirap na ho, ang isang tao, lalo pa ho natin papahirapan, palibasa ho na kayo ay sumisweldo ng buwan-buwan. Samantalang itong driver na ito, pag hindi ho nakapasok ng isang araw, wala hong kakainin ang kanilang pamilya. Ito ang dapat maintindihan ng ating mga nasandyan po sa ating mga ahinsya. Nasa ating gobyerno. Huwag naman ho kayo magpahirap sa ating mga kababayan. Grabe na ho ito. Grabe ito nangyayari ho sa atin. Mga kababayan ko. Ang akin lang ho dito, mga kababayan ko, ako po'y nanggagalaiti sa mga ganito na wala ho silang awa. Wala ho silang awa, mga kababayan ko. Lalo nilang pinahihirapan yung ating mga mahihirap mga kababayan ko, imbis na tulungan ito,
lalo nilang pinahihirapan. Anong klase ho itong ating mga ilang nasa gobyerno? Gusto lang ba, kayo lang ba talaga ang gustong lumamon? Oo. Hindi naman ho dapat ganito. Magkaroon naman po tayo ng konsensya sa ating kapwa Pilipino. Magkaroon po tayo ng awa, malasakit, respeto. Yung pong pagtulong. Hindi po yung dapat nating gipitin pa. Gipit na nga, gigipitin pa natin naman. Naman, ang hirap ho nito. Mga kababayan ko, bakit ho ganito ang nangyayari sa atin? Tawag dito, tuloy ho tayo dito dahil sana naman matauhan itong nanghuli na ito. Itong nanghuli na itong traffic enforcer na ito. Yung pong truck na yung pong truck na platan, hindi ko na pong malaman kung saan lugar ito. Katulad po dito sa Cavite sa Dasmariñas, nahuli po yung isa nating tao na nagmumotor galing pong kanyang trabaho. Nahuli po siya at ayun nga po ay inaamin naman ang kasalanan. Ang kanya lang po ay kulang-kulang hong 5,000 ho yung binayaran. Mahigit po 4,000 mahigit ho. Masakit ho, nakaabsin yung tao, hindi ho nakapasok. Dahil sa abala, mga kababayan ko, para kunin ho muli yung kanyang ginagamit pang araw-araw na pagpapasok. Ayan po, natural, ayan po, nasasabi ko lang ho yan. Dahil sinamahan ko nga po dun sa tawag dito, doon po sa impounding ng mga sasakyan ay napakaluwang ho. Ayan, dami ho naka-impound doon mga kababayan ko. Grabe ho. Bakit ang problema, nakasama ho ang banglingkod doon ay ako'y sinabihan kaagad, bawal mag-video. Anong meron doon? Anong meron doon? Bakit pinagbabawal mag-video? Meron bang itinatago, mga kababayan ko? Nagtatanong lamang ho. Wala naman hong masama doon sa magbibideo ka. Wala naman hong masama doon natutuwa lang ho ako dahil napakalapat. Ang dami yung mga naka-impounding doon mga motor, mga sasakyan, napakaluwang ho yung iba ho dyan, hindi na ho natutubos baka nga yan, ginagamit pa wala na hong walang pantubos, hindi ho matubos-tubos dahil naghihirap nga ho paano ho tayo gagana aasinso ang ating bayan kung wala nang magagamit ng halimbawa mga sasakyan, motor? Paano na ho lalo ho tayo lulugmok? Dapat ho dito magtulungan na lang ho tayo. Okay, inaamin ang kasalanan, mababayaran. Ang problema ho sa malaking multa, sa ngayon pahirapan ho nilang matubos. Yan po ang problema natin dito sa ating bansang Pilipinas. Yan sinasabi ko, mga kababayan ko, tuloy-tuloy ho tayo ito. Pa itong may mga sumbong, kawawa naman ho shout out mo na kay Rido Maop ng Davao. Ayun, problema, boss, problema na ginagawa ng mga enforcers, bawasan pa ng bayad ng ticket imbis para sa bigas at maging sa ticket pa ng LTO. Tama! Sobra naman ho alam ho, mga kababayan ko dito ho sa ating bansang Pilipinas, sobra ho ang batas sa yung pong paghihigpit ng mga ahensya na wala din hong nangyayari yung paghihigpit nila. Ang kinakawawa ho nila, yung pong mga maliliit, yung pong nagbabayad ng tax. Saan napupunta yung
binayad nilang tax, mga kababayan ko. Sinasabi ko, pasensya na ho kayo. Usisa ng bayan, national watching from Ridil, Bulacan, boss. Ayun, maraming salamat po diyan sa lugar ng Bulacan. Magandang araw po sa inyo. Okay, maraming salamat po ng mga taga Bulacan. Maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay. Ay tayo po ay malapit na. Ayun, sabi po dito ni ng Rido Maop, sana po ay dapat ay public servant, hindi maging kurakot at pahirap sa mga driver at taong bayan, taong bayaran, ayun ho. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, ayun, at si Ana Pitor, Ana P. Tutor, shout out po sa original extracted Berly, now, here, and first class international office. Hanapin daw po si Ana Tutor. Ayun po. Maraming salamat po sa inyo. Ito pong tawag dito, ito pong product na ito. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ana. Okay? International office, hanapin po lang po si Ana. Ayun, ito pong product na Berly. Extracted, ano ba ito? Extracted Berly. Tama ba? Mabuhay po, mabuhay. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay. Okay, hindi na po tayo sinamahan ng iba, mga kasama natin sa Riktang Puna. Wala po tayong pumasok dito, tayo ilan lang po ang pumasok. Ayun, at nasaan kaya? Busy kaya ang ating mga ilang mga kasama sa Rikta? Okay, naiintindihan ko. Okay, ang akin lang po dito ay pakishare-share naman po ninyo tabi, at marami sana po tayo ditong tatalakayin. Ay susunod na araw naman po tayo, at dahil wala na po tayong oras, mga kababayan ko, no? Ito po sana, at di bali po susunod na araw na lang po itong NCAC at DSWD ay ito po nagkakaroon po ng hidwaan tungkol po sa pundo ng senior citizen. Susunod na araw po ito, abangan po ninyo, mga kababayan ko, no? At talaga naman pong wala po tayong oras na, mga kababayan. At ito, isa pa, bigyan po natin ng pansin ito, no? Bigyan natin ng pansin to, tayo po ay magtatapos na. Ay pangako ni Martin Romualdez. Alam ko ay ito po ay nabasa na ninyo. Napanood na ho ninyo. Inuulit lang ho natin. Saka si Soto tabi lang ho dahil kayo po inapupuna. Ang sabi ho dito ni Romualdez, pangako ni Martin Romualdez, ang gutom na ito ayaw daw mangyari ni Martin Romualdez sa mamamayang Pilipino. Biro mo yan, ang malasakit niya, grabe, talagang, ay palakpakan na ho natin, tama, maganda ho yan, hindi papayag si dating House Speaker Martin Romualdez na manaiga ang gutom sa bansa, kasabay na
habain ng rice mill bilang unang panukala ng 22nd Congress. Layunin nito na gawing abot kaya ang bigas para mamayan habang sinisiguro na makatarungan ang kita ng mga magsasaka. Ay galing, ang dami po mga propaganda ho ito eh. O mga kababayan ko, nasaan na ho? Nasaan ang mga pangako ninyo? Ngayon po naghihirap na. Nasaan ka ho, Romualdez? Sinasabi ko ay sawa na ho ang taong bayan sa mga propaganda ho ninyo, mga pangako ninyo na hindi ho natutupad. Tabi-tabi lang ho sa inyo. Rektahan lang po ito sa pagpupuna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po, mabuhay kayo. At ang akin lang po, ako po'y nagtatanong lamang, gaano ba katotoo lahat itong mga propaganda na ito? At ako po'y nakikiraan ho sa inyo, tabi-tabi lang po sa inyo. Ang abang lingkod, Roger Bron, iabol natin ito, talaga namang, shout out muna po kay Colonel Congressman Busita, dapat bigyan sila ng reward sa mga enforcers na yan. Okay? At huwag po rin natin kalimutan ang serbisyo ng hindi pwede kung may bibigay sa inyo ni Alicio ang Global Pinoy Travel and Tours, kitaan di lang cheating, marami pang iba na service. Thank you for you. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Okay, at wala na po tayong oras. Osisa ng bayan, nationwide, Ayun, at salamat po sa pagbati. God bless. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hindi na sinasabi niyan, boss, dapat ay ginagawa ng mas masasarap na salita. Ngunit hanggang ngayon, hirap pa rin ang bayan. Correct? Okay, talaga wala tayong magagawa ngayon, mga kababayan ko, dahil ang daming propaganda, ang daming mga pangako, ang daming masiganyan, hindi ho natupad. Katulad ho ni Senador Soto, yung pong kanyang sweldo na ikangaya ang 6 na taon na pakakaupo ay hindi raw niya kukunin, at para po sa mga estudyante na ikangaya itutulong ay ang tanong, nasaan po? Meron bang naitulong? Grabe. Ayun. Okay. Ay, talaga namang religdahin ho tayo rito. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, at ako po'y nahingi po agad na sa inyo ng pamanhin at paunawa sa abang lingkod. Pasensya na po kayo kung ano man po ang nasasabi ng abang lingkod, ay ako po'y nahingi ng pang-uunawa ho sa inyo. Kung kayo man po ay napuna, ako po'y humihingi kagad ng paumanhin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po sa inyo, sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon Diyos. At lagi po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po, mabuhay.